Good evening! Welcome! This is your show! This is your live AGT! Anything Goes Topic, Season 7! Episode 62. And today is August 15, 2025. Aba, sweldo Friday Yeah, night! oo nga pala, swerte nila. Swerte nila. Swerte sila. Sweldo nila. Good evening po. Good evening, Tata Bert. Hey, good evening, Je. At good evening din po sa inyong lahat dyan. Yes. Happy Friday. Friday. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Medyo may umulan, may pagkaulan-ulan pa niya, Tata Bert. Yan. Okay naman biyahe mo, Tata Bert. Okay na, wala nang problema yung biyahe kanina. Maganda. Tama, pagdating mo umulan. Ay, oo. Ay, Tama sa eksakto. swerte. Pagbaba ko ng tricycle, ayan na ulan. Tinahimingan. Kayo po, kamusta inyong linggo? Ang working week pa, weekend na. Bukod sa Healing Tata Bert, ano mga plano mo po sa weekend? Ay, as usual, sa umaga ng linggo, yung aking long brisk walk, tawagin ko yan. Long. Kasi mahaba, weekend. 2 hours yan eh. Grabe, Tata Baka Bert. 2 hours yan. Grabe. Paano yung Tata Bert, yung from bahay mo, tapos Vito Cruz, tapos Rojas? No, Bito, iniikot ko muna ang cultural center. Wow. Yung cultural center na ano niyan, then along the, ano na yan, bay. Oh, wow. Papunta ng US Embassy. Ah, yes. US Embassy. Grabe, 2 hours. Papunta, pabalik yan. 2 hours. Dire-diretso na kayo, Tata Bert, or tumitigil ka, gano'n-gano'n? Hindi, pag may nakita akong ganyan, magkukusyoso, ganyan. Okay. Basta may nakita na ano. Opo. Ay, doon sa... Kaya iniikot ko naman yung cultural center na ano na yan. Ang dami nag-aano dyan. Nagsusumba. Yun pala. Nagtitigil rin pala ng chick si Tata Bert. Yan, may mga nagsusumba doon. Pero ang galing, ibig sabihin, ang daming talagang gusto maging fit. Yun, tsaka bukod po doon, yung naiiba naman yung nakikita mo, hindi lang yung puro cellphone, di ba? Ganyan. Kakatuwa. At marami ka rin naman mga makakasabay na, yun ba, may mga nagbabike, may mga nag-jogging. Oy. Yung iba, merong, ano ba tawag doon? May skateboard sila na, may mga skateboarding din. Ganyan. Badminton, may mga naglalaro dyan sa, ano. Thank you naman. At may mga lumalabas. Oo, pag Sunday na, ano, maganda rin na, ano, magandang namasyal dyan sa bahay. Hindi puro, nakatingin sa screen. Ayan, nakakatawa. Ako naman, Tata Bert, totoo ako, bumalik ako ng swimming ngayon. Oo, maganda. Oo nga, Tata Bert. Kasi naisip ko, okay lang naman yung yung nagte-treadmill. Kaya lang, pag nag-treadmill ka, kailangan mo magpahinga bago ka maligo, mapapasma. So, naisip, pag nag-swimming ako, diretso ligo na. Hindi na akong tsaka buong katawan ko yung gumagano. Tsaka nag-enjoy ako dahil gusto ko nga yung sa tubig. Ayun. Kakatuwa. Ayun. Maganda yan, maganda. Oo nga po. Kaya lang,
Pag nasa work na ako, di ba, umagang swimming ako. Pag nasa trabaho na ako, di ba, pag bagong swimming ka, ang sarap matulog. Minsan nakaganyan na ako sa desk ko. Pero, naku, sisipagin kayo, Tata Bert. Next week, gusto ko nang kahit mag-thrice a week ako. Para by December, ready na yung tiyan ko kumain ng lechon. Doon din pala yung punta, hindi pala pagpapaya. Anyway, kayo po, baka gusto kayo i-share ng mga, ano yung mga activities nyo pag-weekend. Para, actually, positive vibes po tayo ngayon, pati yung topic natin. Kasi ang dami nang nangyayaring... Ay, oo, totoo naman. Tata Bert? Totoo naman. Hindi ko nga alam bakit ganyan eh. Sabi nila eh, sign of, ano yan? Yan mga palatandaan daw. Talaga po? Naniniwala ka po ba doon? Ako hindi. Ako hindi naman. No. Pero magtataka ka rin bakit ganun eh. Ganun yung mga ganun mga nangyayari. Bawat pagbasa mo, pagnood mo, parang ganito ang nangyari, may namatay, may nadasal. Parang kaya minsan yung kinukwento nga po natin, pag yung advice sa kanyang senior, nako, i-close mo yan. Diba? Huwag mo na tingnan. Ako nga, pagka na-ano kong ganyan, hayaan mo na. Ako hindi ko na inaano, hanap ako na iba. Yes, yung nakakaganda ng energy. Totoo. Correct yan. At ang mga padagdag energy natin, batiin po muna natin. 5,000! Dami! 5,000 na letters. Hello po kay Ate Connie. Hi, Connie. Ate Irene. Hi, Irene. Hello po. Naulan daw po sa kanila. Bulacan. Okay. Miss Aiko Olarte. Sir Rizal Del Mundo. Sorry po. Tita Helen Tolentino. At syempre, hindi magpapahuli. Miss Erlinda Omania. Yan. Abang-abang na kayo dyan. Stay put, stay put. Ayan. Hello po sa inyo. At, congrats po pala kay Farah at kay Saki. Yes. Oo. Thank you, Lord, at safe delivery. At nakatulong naman yung ating mga sama-samang pagdarasal natin sa kanila. Hindi raw nahirapan si Farah. At maganda yung ano. Iba't pa talagang pray over. Tsaka masipag yan na mag-anak na mag-vigil. Oo, napupunta talaga sila. Opo, malaking bag. Kaya naku, sana po sa mga hindi makakapag-vigil. Alam naman namin may online. Pero kung may time kayo, iba yung nandito kayo at nagdadasal. Ayun nga rin yung ibang mga nagpapa-pray over, sinasabihan ko naman better na makabisit din kayo sa center. No? Hindi basta pray over lang, huwag kayo mag-rely masyado. Although okay yun, no? Minsan kasi hinahanap din kayo ng center sa totoo lang. Correct. Yun. It's that time and effort po. Ayan. So, congrats. At congrats po sa lahat na mga pray-over ay na talaga na matatabar. Talaga natutupad. Nagiging okay mga pinagdadasal nila. At huwag kayong mag-alala. Basta padala lang kayo ng mensahe nyo. Pray-over nyo. Pagtsatsagaan po naman natin yan. Opo. Pagtsatsagaan po natin yan. The more, the merrier. Kahit na nga madaling araw na eh. Opo, Kapulog ako pag narinig ko ng pagtingin ko ganyan, meron, sige mo. Nagigising ba kailangan eh. Opo, kasi nako. Mamaya yung pre-over niya para sa ganung oras tapos late. Hindi na pa. Minsan naman talagang kung ba saan nakaligtaan ko okay lang naman kasi may mga syempre 2 hours ka ba na mag-brisk-walk? Ang ano kasi dyan, once na naipadala mo, consider na natanggap ko na yun. Yes. Once na naipadala. Amen. Kahit na medyo late ang reply ko, okay lang yun. Opo, okay lang yun. Kasi nandun naman yun sa intention. Ayan. Kakatuwa naman. Yun, dapat puro good news lang tayo. Sa mga nagsweldo today, baka naman. Oo nga, no? Huwag puro traffic. Ang ano nyo, ay nakabalan. Joke lang po. Baka kasi po ang sweldo namin, ako, once a month ako eh. Once a month. Di ba yung ibang ngayon, 15 Yan. Kaya, pag ganito, sweldo nila. Hindi pa po kami. Ayan. Okay, Tata Bert. So, ang ating topic na naisip, sino ba nakaisip nito? Ikaw. Ay, mga naisip natin. Kako, okay to Yung ko, Tata Bert. Actually, kaya ko po naisip na what makes a good life. Kasi, yun nga, ang daming negativity, Tata Bert, na parang ayoko nang i-attract pa natin yung new. I mean, okay na magbasa, be aware of the current events, pero iba pa rin nahihila na energy. Totoo naman.
maganda pag-usapan natin yun. Kung anong makakabuti sa buhay. Base lang naman to, syempre. Ako ay di naman sobrang experience. Pero mag-share po ako ng mga, dahil sa center na, at lalo na si Tata Bird. Maraming karanasan. Ang unang karanasan ni Beth, ay iba pala yun. Unang karanasan. Ayan po. Ay, hello po. Umabol po si Kuya Nani. Hi, Nani. Malayo pa yan sa Visayas pa. Opo, ingat po dyan Kuya Nani. Sabi masyado malakas ang ulan dyan. Miss Luisa Fugata, Ate Marina Espedilla, Miss Maria Corazon Dalda, Kuya Joseph from Pangasinan, Miss Lerma Adorna, and Ate Nara. Hi, Nara. Yung isa po, sorry, hindi ko po mabasa yung pangalan dahil hindi iba po yung character. Oo nga, Hindi po siya language character ng ibang country Para siyang alibatang, hindi ko po masabi. Hello po, kasi ayan. So, ayan. Kasi, pag sinasabi niyong what makes a good life, minsan yung iba inisip nila, nakahiga sa kama. Bed of roses, na may mga, tatabert, perang nakabalot. Kundi naman, mga nagsiswimming, bakasyon, ganyan. Yun ba ang good life? Yung kayamanan at puro bakasyon? Akala nila porque naging successful sila, nagkaroon ng magandang business, maraming pera, akala good life na. Yes. Yan isang malaking pagkakamali ng iba sa totoo lang. Kaya mag-background lang ako tatabert. Opo, kasi yun ang lalo na ngayon na nako-compare nila yung sarili sa nakikita nila online. Diba? Maraming ganun tatabert na, ay, naku. Kaya nagkakanda, alam mo na, yung maraming utang, maraming ginagawang hindi maganda, dahil kailangan ganun din yung buhay nila. Which is, wala pong policy or structure kung paano dapat ang buhay mo. Kasi kung ganun ang buhay nila, buhay po nila yun. Kanya-kanyang. At never compare yung life, yung buhay mo sa buhay ng iba. Correct. Never, no? Pagka sa atin, patakbuhin mo ng sarili mo, ng maayos ang buhay mo. Tama. Yan ang importante eh. Ako, Yes, babanggit ko na yung sarili ko, no? Actually, nag-iisa ako. Pero masaya ako. Yeah. Bakit ka mo? Alam ko po kasi na yung anak ko, yung apo ko, yung pamilya ko nasa maayos na kalagayan. Bakit kanyo? Binibigyan ko ng panahon. Yung makatulong ako sa tao, makapagserbisyo sa tao, doon po inaano yung mga panahon eh. Actually, doon dati pinagkakakitaan ko bilang isang paralegal, hindi ko na po inaasikaso ngayon eh. Parang ayoko na eh. Ayoko na ako. Dito na lang ako kung saan ako medyo magandang pakiramdam ko eh. Yes. Wala akong iniisip ng iba. Simple na lang ang buhay. Yes. So, mas simple, Mas ginawa kong practical sa totoo lang. Para ika nga, hindi na tensionado, wala na yung mga kung ano-anong friction na yan. Correct. Pero paano mo siya nagagawa, Tata Bert? Kasi syempre, di ba, lagi naman natin sinasabi dito sa AGT na hindi nawawala yung problema. So, paano mo siya nasusustain or nagiging consistent ka na wala, masaya pa din ako kahit may problema? Ang iniisip ko kasi hindi problema eh. Yun. Iniisip ko lagi yan, challenge yan eh. Na dapat kong malampasan o kayang-kaya yan. Ganyan ang trato ko kasi. Never na inaano ko na problema. No. Yes. Ang tingin ko dyan, kaya ko to, challenge to na. Ganun lagi ang ano ko dyan. Positive. Positibo. Positive pa tayo. Okay. Sige pa, Tata Bert. Kaya na yung mga kasamahan natin dyan na medyo matagal-tagal na rin hindi nakakabisita sa center, no? Isa sa may advice ko sa inyo, no? Isang way para makatulong tayo sa tao. Isang way para mabigyan natin ang pagkakataon natin na makapagbigay ng serbisyo sa Diyos, no? Yung pumunta ng center. Yes. Kung ayaw niyo naman na gumawa ng mga bagay na maganda para sa iyong kapwa, punta sa center. Oo, mas maganda, no? Bigyan nyo ng time, sa totoo lang. Yes. Bigyan nyo ng time. Sa akin yun lang eh.
Dito lang ako, then bahala na Diyos sa pamilya ko. Masaya sila, nasa maayos na kalagayan. Ang isa pa ikinatuwa ko, ipagmamalaki ko na lang, ano po, Yes. yung anak ko, maniwala kayo sa hindi. Ang husband ng anak ko ngayon, yung partner niya, Muslim. Afghan. Oh, From Afghanistan. Kailan lang, last week lang, no? Yung system yun from Germany, tsaka yung tatlong anak, nagbakasyon sa kanila for 6 days. Okay po. Nung umuwi na sila, balik na Germany, wala kang maririnig from them kundi all praises sa daughter ko. Oy. Yes, kaya tumantuwa, kinakatuwa ko po yun eh. Kinakatuwa ko doon. Kumbaga sa ano eh, hindi man ako makapunta ng Amerika, hindi ko na pinangarap pumunta ng Amerika. Dito na lang ako, basta nasa maayos na kalagayan yung anak ko, okay na ako doon. It is as simple as that para sa akin ito. Grabe. Sobrang ano yung blessing sa'yo, Tata. Ay, oo, totoo lang. Tumantuwa ako doon. Nakikita ko naman yung kilos ng anak ko kasi halos araw-araw kami nagchat-chat eh. Opo. Kaya nakikita ko yung ano niya. Tuwan-tuwa ako. Wala ko may... Hindi ko nga ma-advisean eh dahil tama naman ang direksyon eh. Opo. Yun ang maganda yung buhay niya dahil magaling siya makitungo sa iba. Yes. Yun, Totoo yun, yun. diba, Tata? Importante talaga yun. Ayun. Sa akin naman, Tata Bert, alternate ko lang. What makes a good life para sa akin, tama ako, agree ako kay Tata Bert na actually sinasabi ni Tata Bert, sakripisyo yun eh. Yung sinasuggest yung magpunta kayo dito, magdasal kayo, yung makitungo ka sa iba. Lahat ng gagawin mong mabuti, may sakripisyong kaakibat yun. Kasi, yun ang pinakamahirap gawin ng isang tao, yung maging mabuti. Kasi yung laging test ni Senyor minsan sa mga bagong pasyente, o sige, isipan mo ng masama yung katabi mo dyan. Madali kang makaisip, lalaitin mo, sasaktan mo. Pero pag sinabi na niya mag-isip ka ng mabuting pwede mong gawin, parang hirap na, paano magkatabi lang kayo, anong gagawin kong mabuti? Diba? Yung ganun. So, nandun talaga yun. Tapos sa Tata Bert, bukod sa agree po ako dun sa pag-sacrifice, yung trato sa ibang tao, yung positivity na lagi kang nakangiti. Yan. Yan ang mag-start ng araw mo. Yan ang pagbangon mo nakangiti ka, bago ka matulog nakangiti ka, habang tulog ka nakangiti ka pa rin. Grabe, nakakatakot. Kaya sabi ko eh. Parang mali na pa rin. Hindi, pero may ngiti sa labi. yun. Diba? Totoo po yun. Kasi pag umaga pa lang, nakasimangot ka na. Actually, the rest ng araw mo, ano na yan, ripple effect. Hindi na, sige, mapipilitan ka na lang maging masaya. Pero try yung yun, i-practice nyo everyday, ngumiti, mag-good morning. Unahan nyo yung mga tao, ayaw kayong batiin. Good morning lang, ngitian nyo pa din. Kasi, maano nila yun eh, ay, kahit ano pala gawin ko dito, ano pa din, smile pa din siya. Mauna na kayong bumati. Ako pagbaba ko pa lang doon sa place ko, nung pagbaba kong ganyan. Lahat, pati mga gwardiya, good morning, good morning. Pag may nakasalubong ako, good morning. Tama yung Tata Bert kasi regardless, actually doon ako natutuwa, kahit sino maka-encounter nyo, waiter, or ano, treat them like that, na mag-smile, magpasalamat kayo, batiin ninyo. Kahit nga po yung nagwawalis sa labas ng bahay namin, magulat kayo, nasa labas siya. Hindi, yung magwalis lang siya, Tata Bert, hello po, good morning po, yung may galak pa din, yung ganun. So, yun, yung smile. Smile and be positive. Bumiti lang, bumate, yan. Kaya, unahin na rin natin sila batiin, Tata Bert. Merry Christmas po! Malapit na po! Joke lang. Ayan. Ano pa tingin mo, Tata Bert? What makes, yung buhay mo ngayon, it's a good life? Ano nga ba? Sobrang, pwedeng anuhin ko na rin yan, Tata Bert. Para sa amin po dito, what makes a good life? Yung pagtanggap sa hindi namin alam una kung anong purpose namin. Yung dito lang, Tata Bert. Siyempre lahat tayo pumunta dito. Wala naman,
Di pa namin alam kung anong namin, contribution. Si Tata Bert, dumating, ano pa nga siya, minig pa siya magbasa ng libro. Ako dumating, hinilala ako ng magulang ko. Yung mga ganun. Tapos eventually, tama yun magiging habit mo siya, yung pag na-practice mo siya. Hanggang sa, yun, yung siguro, marami kasing naghahanap ng purpose eh. Yung nangyari sa atin, Tata Bert, parang dumating na lang, mag-flow na lang yung purpose. Ganun. Parang ganun. Yun. Siguro yun yung maganda sa life na hindi namin wala kaming pinilit. Parang hinayaan namin mag-flow yung design ni Usa God. na lang. No? Usa na lang. God sa atin. Ganun din, no, sa pagbisita nyo dito sa center, maganda rin kasi yung makihalubilo kayo sa mga pasyente. Kausap-kausapin nyo, ganyan. Isang way yan eh. Para nga makatulong kayo para gumaang ang pakiramdam ng mga Yun nga, mga importante. para sa kapwa. Correct po. Importante bagay po yun. Lalo sa bahay na andun ang problema. Opo. Ako nga minsan, pagbiruan pa sa mga bata eh. Mga bata tayo, pagbiruan pa ako dyan. Minsan, pag may tsokolate na ako dyan, binibigyan ko yung bata, pasimple yung mga bata. Bubulayin ko pa yung bata, huwag mong bigyan si mami mo. Ay, okay. Tata Bert, may mga pa-insert pa pala na chocolate. Ayan. Basta meron lang yan, meron pa yan. Kasi yung mga Opo, agree po. Actually, anak ko naman nagsabi niyan eh, papandala ka mo yung mga bata. Kasi Ay, naman may God pag bless meron po. lang. Ate Circe. May comment lang po, Tata Bert, si Nathan Troy. Kaya na eh. Lahat ng lalabas sa banyo sa SM, batiin mo lang. Ikaw unang gumawa, Nathan. Ikaw nakaisip. Galing mo talaga. Ayan. Pero, hindi nga sa yun yung sinasabi ni Tata Bert, tsaka ni Ate Linda, nga, yung kausapin. Kasi akala ng mga tao, pag nandito sila, yung panggagamot, yung action, yung mawawala yung sakit nila. Hindi lang doon. It's the way na yan, yung mga volunteers. Actually, kahit sa inyo, na pasyente kayo, kapwa-pasyente, napatawanin nyo. Laking bagay. Malaking bagay. nakausapin mo nga lang. Yes. Malaking bagay. Oo, diba? Kausapin nyo, like, may 5,000 pa kayo, mga. Makikita mo kung gaano katyaga si senyor. Mm. Simpleng bagay na para gusto niya, para mahusto lang ang paliwanag niya sa isang pasyente, may papahanap siya ng dokumento o picture man lang na gano'n, para may pakita. Ganun ka, si senyor. Para nga makausap ka ng maayos, ma-inspire yung pasyente na kung anong dokumento na, anong papahanap niya yan. Yes. Basta alam niya meron dito sa amin. Ganun yun. Grabe. Alam ko yun, dahil ako ba sa pinapahanap niya? Takbo ka, agad ako sa taas niya, no? Grabe. Ganun yun. Ayan. Tsagaan lang talaga, tsagaan lang. Correct. Ayan. At makikita mo naman, once na natapos ang hini, makikita mo ang pasyente nakangiti yan. Yes. Nakakatulong ka eh. Kahit nga po yung mga bungal na pasyente, nakangiti pa rin po. Hindi, pero totoo yun. Dito lang talaga yung masaya yung gamutan, hindi siya yung parang seryosohan lahat. Ayan. Para makababarkada na nga lang. Opo, totoo. yun talaga. Barkadang kahit anong edad, yan talaga. Ayan. Pero ako, sure ako na marami talagang thankful si Tata Bert at nakakatuwa yung share mong storya kay Ate Sisi. Kasi ramdam rin yun ng mga tao. Yun yung, actually yung ikaw na blessed ka, tapos yung anak mo ganun pa. So, sobra-sobra na yung blessing. Kaya, alam ko nga, awitan ni Tata Bert sa Lord na. Pasasalamat. Okay na ba yun na segue? Okay, sige, pwede. Ayan. Siyempre, napaka naman natin si Tata Bert. Ayan. Na isa sa mga laging nagpapangiti sa atin. Sa, ngiti sa lamin na natuwa. Ayan. Kaya, ayan. May alay si Tata Bert. Or kung hindi siya, iaalay natin.
my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you. Heartfelt. Grabe, Tata Bert. Tama Gusto ko po. talaga yung kanta na yan dahil really, Opo. God raised me up. Ay. Tsaka sabi nga po nila, sorry, background na po. Heartfelt nga, sabi ni Miss Lee. Opo. Yan. Bakit yan talaga, parang feeling ko yan yung anong song mo, Tata Bert? Talaga for him. Yun talaga eh. Talagang ramdam ko na kung paano niya ako itinaas eh. Yung, totoo. Hindi ko nararamdaman. I don't know, no? Sa panahon ngayon, parang hindi ko nararamdaman yung problema. Ay. Hindi ko nararamdaman. Imagine, nag-iisa ako ha. Nag-iisa ako sa bahay. Paano ko naman manage yung ganyan na yung nag-iisa? Eh, nagtataka raw yung iba, masaya ka? Hindi ko alam. Wala akong problema eh. Ganun eh. Isang bagay lang ko kasi niyan eh. Ginawa ko ang sarili ko na malapit sa Diyos. Sa pagiging isa ko na yan, may mga bagay na ginagawa ko na siyang ika nga eh, sila ang nagiging kasama ko.
Kaya, I don't feel loneliness. Hindi ko naramdaman talaga. Ang isang nakatulong pa sa totoo lang, yung mga panahong inuukol ko sa pagpunta sa center. Napakalaking bagay. Kaya hindi ko pinapangarap pumunta ng Amerika. Kaya ayaw kong ayusin yung mga dokumento. Yun. Wala akong interes eh. Ganun lang po yun. Masaya ako dito. Masaya ako sa mga ginagawa ko. So, I don't need America. Yes. Yan lang yan. Okay. Pero, Tata Bert, ramdam namin yung kasiyahan mo talaga. Kasi actually, doon mo mararamdaman na yung good life mo. Kasi, yun, hindi mo, never mo kinalimutan yung Diyos. Parang lagi mo siyang kasama, lagi mo siyang inuuna. Sa lahat ng bagay talaga, yun ang pinakawag niyong, nako. Kahit yun nga, may kinukwento ka rin nasan kila Tata Bert, may song na, yun, even when it hurts, even when you're in pain, kahit may problema ka, i-praise mo pa rin siya. Oo naman. Kasi, hindi na puro dahil may blessing, gano'n. Pero, the mere fact na down ka, kasi dun ka niya lalong i-bless. Sa parang, ay, ano ba tong anak kong to, batang to, ang dami ng problema, pero mahal niya pa rin ako. Oo, diba? totoo naman yun. Ganun naman ang God talaga, no? Minsan talaga, pararamdaman ka niya. Sabihin ng problema o sabahin, may pasakit minsan yan. Pero after that naman, basta hold on to Him, to God. Yes. Magiging maayos yan. Magiging maayos. Huwag ka nang bibitaw. Ano, no, talagang hindi ko maintindihan ang sarili ko rin. Bakit ganito? Hindi, parang halos araw-araw, parang inspire ako eh. Yun. Oo, totoo. Halos araw-araw eh. Pagkagising ko pa lang sa umaga na yan, umpisa ko lang, may calisthenics na akong ginagawa niya. No Exercise. exercise. Galing. Oo, ganun lang gawa ko. Ginagawa kong simple sa totoo lang yung buhay ko. Simple na may purpose. Yan, yun yung maganda. So with that, diba, it shows na ang good life, naakala natin magarbo, maraming kaibigan, maraming pera, maraming abundance sa material stuff. Mas nakikita natin na, at ramdam natin kay Tata Bert na sa mga bagay pala na ganun, na masasabi natin simple, pero yung Diyos mo malaki. Yun. Ay, oo. Yun. Simple, pero Diyos mo malaki. Sa financial, sa totoo lang. Yan, sample lang matatanda. Suddenly, no, minsan mga kailangan ako ng pera. May kikwento ko nga minsan kay Linda, ako, let's say, mga kailangan ng 5,000, ganyan. Kakong ganyan. Never akong humingi ng pera sa anak ko, no? Never. Anak, hindi ganyan. Tataka na lang ako yung sa pangangailangan kong pera. Paghalungkat ko ng mga gamit-gamit, may nakaipit. Wow! Ay, ilang beses yan. To the point na more than 20,000, 23,000 pinakamalaki. Iniisip ko, nakalimutan ko ba ito nilagay dito? Iniisip ko yan. Wala akong matandaan eh. Suddenly, meron nakaipit. Ilang beses nangyari din kay senior yan eh. Oo. Tataka talaga. May pera, Ay. Hindi na ako kumukuha ng kliyente as a paralegal. Ganito na lang. Kumbaga sa amin, ginawa kong simple. Yes, so ginawa kong simple. With a purpose nga lang. yun, with a purpose talaga. Yun. At yung mga pangangailangan, God provides. Ay. Oo, dapat. Ay, grabe. Kita, minsan ka may ginastusan ako na pantulong. Apo. Kinabukasan lang bawi na kagad. Ang bilis, no? Ako kay Dindo, tignan mo. Exactly kung magkano amount yung para ibinigay ko, bumalik din ganun ang amount yung kagad. Oh my God. Grabe. Ay, kako. Kako, talagang ang Diyos andyan dyan. Hindi ako pinababayaan. Ay, totoo po. Baka madalaw na lang dito.
hindi kami napapagod. Siguro may way rin si God bakit continue niya kami binibless para patuloy namin i-share sa inyo na totoo po ang mga I mean, naku po, kasi syempre hindi nyo sana ma-feel yung gusto namin na gawin nyo rin sa buhay ninyo na unahin siya in a way na syempre siya yung Diyos, omnipotent and all, absolute na, pero unahin nyo siya in a way na gawin ko ano yung ginagawa niya na pagtulong sa iba. At pagka nakita ko na kailangan kaagad yung bagay na ano niyan, direct, bigay ka agad. Hindi ko na iniisip yan. Opo. Totoo yun. Pag inisip pa yan, wala eh. Sayang yung chance Yun. na makagawa ka ng isang bagay. Yes. Sayang. Basta alam mo na kailangan yan, kagastusan, kung meron naman, tapos ka agad, bigay ka agad. Opo. Ang dami na po namin nagwi-witness dyan. Na minsan, sa totoo lang, yung pag sa akin naman Tata Bert, umaabot na sa, oh my gosh, pambay ko na, bahala na! Kailangan eh! Minikwento ko. Ay, grabe Tata Bert, grabe na! Oo. Tapos, yung may, sa totoo lang, yun yung isang kailangan kong bayaran monthly, Tata Bert. Monthly siya. So, biglang may dumating na na sulat. Di ako kasi may pagbasa ng natin. Ay, Angelica, nakasulat sa akin pala. So, sabi ko, pagbukas ko, oh my God, notice of cancellation, Kemi Kemerlu. Ay, kailangan ko bayaran yung may fee para ma-renew yung kontrata dun sa bagay na yon. Tapos, meron pala akong 7 months na hindi ko siya nababayaran, Tata Bert. Kasi to be honest, dahil nga hindi ko priority yun, in short, hindi ko siya kailangan ngayon. May mas importante na kailangan ngayon. So, lagi kong, bala na, hindi ko kailangan yan ngayon, may ibang nangangailangan. Tapos, yung kailangan ko lang bayaran, yung total amount, tong 7 months na hindi ko binayaran. Ay, sorry po. Meron, at may money to spare pa ako. Pandagdag din na, hindi, basta, hindi. Sa totoo lang po, kahit na-share namin, yung mabalik kami dun sa experience na yun, hindi, ngayon, parang lost of words kasi, paano nangyayari yun? Totoo na God can move mountains. Kaya niyang galawin yung ATM mo, kaya niya galawin yung bangko, mga tao dun. Eh, lalo na ano konekto ni Tata Bert. Tata Bert yung nag-check ka ng ATM, tapos biglang nagulat kang, ay, hindi ko rin makalimutan yun. Kwento ni Tata Bert, nung nag-check ka ng balance. Naalala mo ba yun? Hindi ko naman tandaan. Ay, ako. Basta nag-check po siya ng balance. Sa bullet, may pera ka dun. Alam mo, hindi na ganun kalaki ang amount. Diba? Nagtaka ko, bakit? Sobrang weird, no? Padala sa akin ang pera. Kasi mag-notify naman yun sa'yo. Kahit sa bangko mo itanong. Pero, ay, naku po. Sobrang, basta po, if you make Him first, others first, tama yun. Sarili nyo. Pag inuna mo siya, Grabe. Grabe talaga. lahat ng kailangan mo niya. Ay, ako po. Ito na nga, hiling na nga, punta ka lang, tulong ka lang. Opo, yun na. Actually, opo. Give time. Yun yung minsan nagtataka kami. Na Basta sa ibang bagay, mas marami kayong pwedeng ibigay na time. Pero bakit pag hindi naman mahirap, babiyahe ka pupunta Paranaque, mag-assist ka dito. To be honest, the rest naman, kay Ate Linda pa rin, umupunta or kay Tata Bert. Diba? Ano na lang yung maghugas, magbasket, magbigay ng bulaklak, magbuhat ng G. Sobrang hindi siya nakakapawis na hindi ko may... Yan nga reklamo ni Linda sa akin eh. Bakit ang daming blessing nito? Diba? Totoo, ang daming blessing daw. Yun. Reklamo pa yun, ha? Yun, no. Good, good problem, good complaint. Diba? Tapos, kaya, minsan, kaya magtaka, ba't parang nasasalo ni Tata Bert, ni Miss Linda, ni Miss Rosa, ni Tita Belen? Bakit di naman, sorry po, pasintab, sa edad nila, na dapat, may mga iniisip silang problema, bakit parang, mas bumata sila, mas simple boy. Yung ganito, yung kasiyahan, hindi nila binibilang. Yung parang natural na lang sa kanila. Kasi, yun, yung sakripisyo nila dito, yun talaga yun. Ay, naku po. Naku, sana po talaga. Ano ko nga kasi niya, bakit walang mayaman na nagtatagal dito Yan. Lakasan ko lang, Miss Linda. Sabi daw, tinanong daw ni Miss Linda si Senyor, bakit
Bakit walang nagtatagal na mayaman dito? Bakit walang nagtatagal na mayaman na nagpupunta dito? O, Na tumutulong. Ay, Opo. volunteer. Opo, oo nga, tama na volunteer. Oo nga, no? Ang Lahat sagot tayo niya sa hip. Charot. Hindi, pero totoo po. may sagot siya sa Ano po akin. yung sagot ni Senyor? Alam mo, Linda, kasi abala sila sa mga sarili nilang pamumuhay. Yun. Sa sarili nilang Sa sarili nilang buhay. Yes. Wala silang Wala silang fulfillment. wala silang Walang time. Yan, totoo. Sa pagkakakitaan ng pansarili. Pag inuna mo ang sarili mo, Yan. ihuhuli ka ng Diyos. Ayun, ay maganda yung Tata Bird. Ihuhuli ka. Pag inuna mo ang sarili mo, ihuhuli ka ng Diyos. Unahin mo yung kapwa mo, yung pagtulong mo sa kapwa mo, uunahin ka rin ng Diyos sa listahan. Correct. Subok na po yan. Ay, nako. Dami na. Subok na po yan. At domino effect daw yan sa pamilya. Ay, totoo. Totoo po. Totoo yun. Kaya nga, Ay, I don't have to go to Yes. America. Dahil alam ko, sa ginagawa ko rito, may epekto rin sa pamilya ko, sa anak ko, sa ako. Kita ko, tuwan-tuwa ko sa buhay nila, sa totoo lang. Tuwan-tuwa. it's taken care of. Oo. Yun, no, walang worries. Hakuna Matata. Ako na ito. Ito, it needs no worries. Oo. Pero I mean, si Lord na nagsabi, you shall not be shaken. I have plans for you, plans to prosper you. Di ba? Grabe, naging ano na ako. Amen? Amen. May comment lang po si Nathan Troyolet, baka banyo na naman to, ha? Ilalagay kita sa iuuna kita sa banyo. Ayan po, sabi ni Kuya Nathan, mabuhay ka po, Tata Bird. Yan. At sa mga pray overs. Kuya Joseph, ang galing talaga ni Tata Bird kumanta. Uy, thank you. From Nathan Troyolet, sobrang buhay na buhay ang Diyos, lalo kung kinikilala mo na lahat ng meron ka ay nanggaling sa Kanya. Oo naman. Ay, yan ang maganda. Totoo naman. Thank you for the comment, Nathan. Ganda yon, totoo po yun. Ay, sorry po ha, pero yung simpleng, simple, baka sa inyo, para sa akin hindi. Pero gano'n na rin yung kwento, para sa kwento na lang. Magsasampay ako. Kukuhanin ko hanger, paglagay ko, sakto dun sa damit. Ano yung mga ganun, Tata Bert? Meron pa rin ako, thank you Lord pa rin yun. Yung kunwari, yung trabaho kasi maghanap ng tao, recruitment. Sa isang oras, nakakasampu ako, sabihin na natin. Sa iba, it takes them days. Kasi everyday, nagpipray ako, Lord, samahan mo ako sa work ko, ganun. Tapos pag may nakita ko, kahit isang candidate, Lord, ang galing pa, ang galing mo, paano mo nagawa yun? Ay, nako, simple man, pero lahat, tama yung sinabi ni Nathan, lahat sa kanya yan, siyang gumagawa. Glorify Him talaga. Ayan. From Miss Sonia Palomero. Yes! Amen! Thank you po. Sonia. Yan. Opo. Ay, nako, at syempre dahil dyan, patuloy natin ang pag-praise sa kanya, Tata Bert. With the praise comes a surprise. Guess. Diba? Oh, sige. Hindi man. Kayong dalawa. Ay, no, hindi ko po kaya to, Miss Lynn. Iba ang kakantahin ko. Mas mababa yung kaya ito, naku, napakaganda. Ito rin isa sa mga magandang kanta talaga naman. Duel. Kaya, i-ready ko lang po. Pero habang i-ready po natin, tawagin na natin at palakpakan. Yeah. Walang iba, kundi, syempre, si Tata Bert at sasamahan siya ng in-demand na ngayon na singer. Dami na po. Dami nag-iimbita sa kanya. Si Miss Linda. Yan, Yay! palakpakan naman natin. Tatlo tayo. Ay, hindi ko po alam. To ay taga-play lang po ako. Ayan, sorry Miss Linda. Ang price yan para masaya ang mga people. Ayan, ito po yung mic mo, Miss Linda. Palakpakan na. Ay, meron ka na po? Ano po yan? Sige. Ano lang? Yan na lang po. Palakpakan naman natin. Nakahanda na eh. Hindi daw siya ready, pero may hawak siya. Kita niyo na po. PH. Yeah. Oh, ito. Sabihin niyo po kay adjust ko yung volume. Palakpakan naman! Okay na. Dapat mas malakas. Ayan. Yan, para di ba? I pray you'll be alright.
to a place, guide us with your grace, to a place where we will be safe. La luce c'è Tuhan, I pray we'll find your light, nel cuore resterà, hold it in our heart, a ricordarci when c'è stars golden shine. l'eterna stella se nella mia preghiera. This be our prayer. Quanta felicidade. Lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Oh, simbolo di pace e di fraternità. We ask that life become answers from above. Ognuno troviamo But so we'll find intorno dentro a sé. Let us be a prayer, let this be a prayer. just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede acceso in noi. Sento este salve. Thank you! Grabe! Thank you, Miss Linda! Miss Linda! More! Hala, nakaupo mo sila ha! Hindi yun nakatayo. Obvious mong nakaupo. Ay, grabe Nabigla po. kayo, ano po? Grabe, Miss... Grabe, Tata Bert and Miss Linda. Parang Yes! standing ovation talaga. Ang hirap po kayo ng kinanta nyo. Bukod sa iba yung lengguwahe. Mataas. Naku po. Ayan, kaya daming comment. Ayan, basahin po natin. Go, 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 Tita Linda. And Tata Bert, very nice song, so touching. Sabi ni Nathan Troy, si Pavarotti at si Paborita. Galing mo na, Nathan, ah. Ayun, natutuwa sila. Palakpakan na pa. Sobrang galing naman ng duet. Galing naman po. Ay, grabe. Thank you Ako, po. Kanina lang yan. grabe. Tapos isang practice lang yun, Oo. mga tata. Grabe. Hindi ko ba't ako nilagay sa ganda? Hindi ko alam. Ang ganda. Ramdam. Yun, dun nyo mafe-feel na hindi sila professional singer, pero ramdam mo yung inaawit nila. Kasi inaalay nila kay Lord. From the heart talaga. Yes, From the from heart. the heart. Ay, naku. Galing. Magiging resident guest na natin. Very, na yan. Abangan niya lang po. Yan. Ang sabi nga no, nakakatuwang pakinggan ang sabi, ang Diyos, hindi pa pakinggan ang boses mo. Ang papakinggan,
yung awit ng puso mo. Ay, ang ganda. Ang daming quotable ko si Tata Bertolay. Totoo po yun. Ay, totoo. Napakaganda. Marami ako na, Sige po. yung kanta sa Facebook. Pero yung, bihira ako makaroon ng, yung talagang maiyak ka na, Opo. magagaling. Opo. Hindi na, paramdaman. Yan, tama yun. Totoo. Opo. Yung magaling lang sila kumanta, pero hindi nila galing, yun nga, tapos galing sa puso. Ay, grabe, ang ganda. Nako, sasaluhin nyo na naman lahat ng blessings. Kaya kami, yun ang pwede namin i-share sa inyo. Like, kung may time kayo, ang dami nag-comment. Kaya sabi ko kay Linda, huwag natin practice para pati si Andy masurpresa. Dahil nakita ko na yun kanina yung isang practice namin. Opo. Kako. Kaya pati si Andy masurpresa. Grabe. Pero, palakpakan talaga sa kanila. Napakagaling. Binabaan po sila ng Holy Spirit talaga. Huli. Galing mo daw sila. From Maria Corazon Dalida, wow, ang galing naman po. Ang daming natutuwa sa inyo. Ay, naku. More to come, abangan niyo po. Mag-expect na sila. Pero maganda yan na surprise, natural na kinislinda. Ayan. So, ngayon po, pwede muna kayo mag-CR at mag-ano, dahil ako po yung parang mali. Dapat kanina ako kumanta. Ang ganda na ng momento, magagaling na mga kumanta. Pero ito, kay Lord ko naman po aalay ko. And praise song ko to sa kanya every morning. Kasi, ang ganda rin po ng message. Ang message is, musta na you? Where na you? Charot. Ano ko po ito. Buti pinayagan ako nila tatabot ko man. Sana nasa ton. For the Lord, yes. Thank you, Lord, sa lahat po. Inside Out po ang title. You
ate ni Miss Linda. Di ba? Naku, dumami ng viewers namin yan. Ay, nako. Di ba? Bongga si Miss Linda. Hindi ko masinso. Yun yung sinasabi natin, yung mga design ni Lord, bigla na lang, manood ka, kakanta ang kapatid mo. Diba? Talaga? Sakto pa, ikaw ako kumanta. Ayan. Diba, bongga. Ay, sarap mag-praise. Yes, Tata Bert, may gusto ka pa pong i-share. Yan. Well, ganun nga, sana nga, bawat isa sa atin, makita natin ang ating sarili na inspirado sa araw-araw. Kumilos tayo ng pagkilos na laging naaayon sa gusto ng Diyos. Importante po yun. Importante. Huwag pigilan ang sarili kung pagtulong sa kapwa ang gagawin. Huwag pigilan. Basta kaya lang, sige lang. Ibabalik ng Diyos yan. Ay, nako. Ibabalik. Subok na po. In His time. Oo, subok na po yan. Subok na. Ganun lang ang gawain natin. Huwag tayong matatakot. Sa totoo lang, hindi ako nagagandahan sa paligid natin sa ngayon. Hindi. Pagka ganyan sila, hayaan nyo na sila. Basta pagandahin mo yung paligid mo. Ikaw, ayusin mo yung pagandahin mo yung mga ikaw nang gumawa ng paraan para gumanda. No, hayaan mo sila kung ayaw nilang maganda wala sila ang nasa utak ngayon sa totoo lang ng mga tao, paano sila kikita ng pera. Kasi hodang may masaktang iba, kasi hodang malagay sa alanganin ng iba, basta sila magkaroon, yan ang nasa isip nila ngayon. Gawain po natin ang iba tayo sa kanila. Gawain natin yung pagkilos natin, yung mga gagawain natin, para sa ikabubuti ng ating kapwa. Ganun na lang ang isipin natin. Hindi naman kinakailangan malaki kung ano yung kaya. Kung ano lang ang kaya. At marami nang matutuwa niya sa totoo lang. Yun lang masasabi ko sa ganyang bagay. Sa panahon kasi ngayon, parang hindi ko gusto yung takbo ng kaisipan ng tao na puro pera na lang ang nasa isip. Puro pera na lang. Hindi dapat ganun Dapat pagtulong ang nasa isip. Pagtulong, ayon lang sa kakayanan mo. Ganun lang yun. At ganyan sana umiikot ang mundo, pero iba Iba. Huwag na tayong sumabay sa kanila kung gatmari nga sana sila ang gawa mo ng paraan para sumabay sa iyo Yun, tama. Mahila mo sila. Mahila mo sila. Huwag ikaw mahila. Kita mo na, mga bali-balita, mga bata. Bakit ganito na? Hindi natin kontrolado yung mga ganyang pangyayari. Basta kung ano na lang yung kontrolado natin, doon tayo kumilos. In that way, siguro magkakaroon din naman ng kahit papaan, magkakaroon ng chain reaction niya. Makikita ng iba yan, so, kagaya sa iyo. Ganun na lang. Ganun na lang. Ano ba ba? Agree po kay Tata Bert. Actually, tama po yung sinabi niya na tayo na yung gumawa ng mabuti, hayaan natin sila. Kasi imagine yung 1 out of 10, kung 10 yung may galit, may pride, may greed, at isa ka dun sa naiiba sa kanila, malaking bagay yun at mahila mo sila. Sobrang laking bagay nun. At for me, what makes a good life, nandyan ang necessity natin. Oo, sige, kailangan natin ng pera, ng mga gamit. Kasi tao tayo parte yan ng mundo natin. Pero hindi natin kailangan magpakamundo 100%. Ang kailangan natin, magpaka-Diyos dahil siya yung gumawa naman ng mundo Hindi naman natin itong makukuha lahat at mararanasan kung hindi dahil sa Kanya. I think yun yung kailangan natin exercise. Yung bukod sa sakripisyo, yung gratitude nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin magpasalamat at mag-glorify kay Lord sa pang-araw-araw na isipin mo ngayon, buhay ka pa rin. Yung kinakain ka 3 beses sa isang araw.
Diba? May bubong, may tubig, may kuryente. Nasa iba, sobrang wala silang opportunity para sa ganun. So, yun, magpasalamat tayo sa kung ano meron sa atin kasi pag hindi natin ginawa yung best natin ngayong araw na to, alam ko cliche, lagi nyo na narinig to, bukas hindi na natin. Totoo yun, hindi, bukod sa cliche siya, reality siya na pagdating bukas, wala na. So, sayang yung opportunity na pagtulong mo ngayon kung ay, saka na yan, hindi kasi kasya yung pera. Yun nga yung challenge sa'yo ng Diyos eh. Willing ka bang isakripisyo na yung gasto sa pangsarili mo para sa ibang tao? Yun na yun. Actually, yun yung pinaka matinding pagsubok as long as kasama mo siya. Yung pagsubok na ginagawa niya sa atin, hindi siya, ayun, lagi namin sasabi natin, hindi siya parusa. Pagsubok yun para matuto tayo. Yeah. So, what makes a good life? Tata Bert, sinabi na rin natin yun sa ating advertisement or invite, is a God life. Yun ang good life. God life. God life. Diba? Mabuhay tayo ng naaayon sa gusto ng Diyos. Yes. Mabuhay tayo ng ganon. At magiging maayos ang buhay para sa atin. Ayan. At wish din namin, at prayer namin na ma-raise you up kayo ni Lord din, na maranasan nyo yung good life na itong klaseng buhay, hindi yung iniisip yung kagandahan ng material at makamundong bagay, mga bagay. Contentment, fulfillment, simplicity, nakasiyahan sa isang malawak na pag-ibig ng Diyos na gusto namin talaga maranasan. No? Kaya, paparanas namin sa inyo, kami naman hitataberto. Ibang klaseng karanasan. Parang pababa yung momentum nung dapat nauna na akong kumantahan. Pero wala eh. Aging Ganun talaga. Yes. Lord, ikaw na po bahala. Kung kaya mo saktuhan yung hanger ko, saktuhan mo naman yung tono ng boses ko. Hindi na lagi nangyari sa akin. Diba? Hindi lang pala ako eh. Di ba pag ganun mo, sakto? Ay, kikilo mo. Nako, huwag nang i-hanger-hanger lang yan. Nako! Ayan. Thank you, Lord. Sobrang saya at nandyan ka para sa amin. At yan, ang ganda nung title ng kanta, Goodness of God. Grabe nga, yung good, for sure, nanggaling yan sa word na God. Dinagdagan lang nila ng O. Diba? O! Ayan. Si Tata Berta lang po ang palakpakan. Palakpakan natin ng Diyos! Thank you, Lord! Yes. Amen to you. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
of the goodness of God. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, God. Ayan. Mamaya po may online prayer vigil, 10 p.m. This is your chance, your opportunity po. And tomorrow, Tata Bert. Ang bukas nga po pala, may gabutan at bago po yun. Yung 149th lecture po. Pakinggan po natin yan. Thank you, Tata Bert. Salamat po sa pag-join ninyo sa amin sa gabing ito. Sana meron kami kahit pa paanong na-share sa inyo. Tungkol po sa amin ni Andy, yung mga experience namin na I'm sure sana medyo mahawa kayo ng konti. Ano po? That's the best na pwedeng mahawa kayo, yung goodness of God. Pinipipray po namin na very soon, kahit mamaya maramdaman nyo, sana maramdaman nyo po. Yes, tama yun. Thank you so much po. God bless. Salamat sa pag-join ninyo sa amin.